Magandang hapon sa inyong lahat. Narito naman tayo. Pauwi na galing sa trabaho. Masarap talaga magbike pag ganitong oras. Maganda rin dahil walang traffic ngayon. Habang pumapadyak ako, may isang paksa na pumasok sa isip ko na madalas itanong ng marami. Ano nga ba ang tingin ng Diyos sa mga digmaan? Iniisip ng iba na pabor ang Diyos sa digmaan kasi inutusan niyang Israel noon na makipagdigma. Pero sa kabilang banda, itinuro ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 44 na dapat nating mahalin ang ating mga kaaway. Nakakalito, di ba? Nagbago na ba ang tingin ng Diyos? Habang binabaybay natin ang kalsadang ito, tingnan natin ang sinasabi ng Biblia noong panahon ng mga Israelita sa Ehipto. Ang Diyos mismo ang nakipagdigma para palayain sila. Tinawag siyang mandirigma. Pero, pansinin natin, ang Diyos lang ba ang magpapasya kung sino at kailan makikipagdigma? Hindi ito dahil sa galit na lang ng tao. Ginawa niya ito para protektahan ang kaniyang bayan at wakasan ang paniniril. Ibig sabihin, hindi siya tutol sa lahat ng digmaan kung ito ay para sa katarungan. Pero siya ang may control, hindi tayo. Kahit sa digmaan, makikita ang awa ng Diyos. Ayaw niyang mamatay ang tao. Gaya ni Rahab na iniligtas sa Jericho. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na magbago ang mga tao bago dumating ang paghatol. Sabi sa Ezekiel 33 verse 11, hindi siya nalulugod sa kamatayan ng masama. Kaya habang tinitingnan natin ang mga digmaan sa mundo ngayon, tandaan natin, hindi nagbabago ang pananaw ng Diyos sa karahasan. Pinapupuutan niya ito. Ang mahalagang tanong ay, kaninong panig tayo? Ang pag-alam sa pananaw ng Diyos ay tumutulong sa atin na magkaroon ng tamang pananaw sa katarungan at kapayapaan. Salamat sa pagsama sa aking bike to work session ngayong araw. At kung mayroon kayong mga katanungan, pwede niyo bisitahin ang aming website na gw.org para sa higit pang mga information. Maraming salamat po.